priests are surrounded by people. Pinapaligiran ng mga tao na nais maglingkod sa simbahan. For example, sa ating simbahan Holy Trinity, tuwing misa, marami pong nais maglingkod. Bilang lector, commentator, bilang lay minister, ganyan ng choir, acolytes, at iba pa. Ito po yung mga gusto kong maglingkod sa ating simbahan. Ngunit may pangangailangan rin po tayo sa outside. Ito po yung community na kailangan na needs na ating parish. And this needs is filled up by the missionaries. Tayo yung mga missionaries na hindi sa loob ng simbahan kundi sa labas ng simbahan na kumakalap ng ating tukunin. Just like Jesus Christ, alam niyo ba, si Jesus ay pinaliligiran ng 12 apostoles. Noon po, bumalik na siya sa langit, meron pong yung 12 apostoles na ito ay pumunta sa 4 na sulok ng mundo kasama ang kanyang mga disciples. Alam po natin yun. Ngayon po, tayo naman po ang gaganap bilang apostles or disciples. Ang gagawin po natin, binigyan po tayo ng mga community or streets na gaganapan po natin ang ating works. These are as follows. The Black Rosary, po na natin din muna yan. Hospital and child visitation, catechism, which is one of the most important, and others. Kami, we were given, after Abdelavis, 2 streets. Ito po, Lady Street, ang kahabaan po from end to end, Chimpuason to Visayas. And then, meron din po kami po si Pino 3rd, paligid po ng si Pino 3rd yan. And now, we were able to discover a street. Ang pangalan po ito, Luzon Avenue po, Jubilee. For 40 years, wala raw pong napupunta rito ng Black Rosary. Kaya ito yung isang catch namin. Wow, sabi ko, imagine mo na napupunta man lang dito. So, yung third namin na work itong Luzon Avenue. Pero, we should know that number 1 na hindrance sa ating pag-iiginary is timidity. Bawal po ito ang mga mahiyain. So, dapat alisin po ito. But I know most of us that are here are mga mananakas sa loob at may mga paminindigan. Okay? So, ito na po tayo mga words natin. But first, I'd like to ask you, what is the meaning of substantial? Kasi para substantial words. Ang substantial is taken from the root word substance. Nang ibig sabihin, may bigat, may laman, at napakahalaga. Ito po words natin, yun po kailangan ay nanibigat siya at mahalaga. So, tulad sa natin kay Black Rosary, napakahalaga yung po nito. We have a healing here during the Rosary or Black Rosary. Pinadala na natin ang Imagine Maria sa bawat tahanan. Meron pong healing or healing na nagaganap sa mga tahanan. For example, meron po kayo yung ng Black Rosary. Believe you me. Meron po atake sa puso. Pero after 2 weeks lang ay gumaling na siya. So that means to say, meron po spiritual healing na nagaganap sa ating mga Black Rosaries. Pero wag po natin pababayaan ito. Census, itong pangalawa. Sa census po, dito natin ina-apply ang mga gawain na nakukuha sa simbahan. These are what we call mga activities from the church. So, census natin, try natin. Nabigyan po mga nyo. Hindi pa po. O sige, tingnan po sa simbahan. Confirmation po, and so on. Pero, pag sinabi na, hindi pa rin sila nakasal. Sabi na, willing po makikasal. Kasi we are offering mass wedding na wala pong gastos. And some of them are really interested. They just have to show us some of their birth certificate, baptismal certificate, and so forth. So, ayun po. Ang susunod po yung hospital and jail visitation. Mahalaga rin po ito. Kasi meron po sa jail visitation, we will encourage them, sabihin namin sa kanila, kayo, hanggang dito lang na po ba tayo? Hindi po ba tayo lalabas ng ating kinalalayan at magsisi upang sabihin may panibagong bukas na naghihintay sa bawat isa sa inyo. We encourage them para umalik sa simbahan kung pisal. Ganito rin naman po sa hospital visitation. We care for them and as much as possible, nakikita natin pangangailangan nila. Now,
sa ating gospel sharing, may nangyari po about a week or 2 weeks ago na isang pasyente ay umiyak ng mabulbul kasi nila-sharing po at tinamaan siya. So mahalaga rin po ang ating gospel sharing sa hospital. Marahil, naisip ko na hindi sila nag-Bible study sa bahay o hindi sila nagbabasa ng Biblia. Fourth is one of the most important, which is catechism. Catechism remold the children's mind. Yung personality nila and spirituality, pinapabago po natin. Yun po malaga because we know children are the citizens of tomorrow. Ganyan yung citizen ng ating simbahan pagdating ng araw. So ito pong mga batang ito ay umaasa sa ating tulong. Junior Presidium din as well. Ngayon po, may I introduce myself. Ako po ay si Sister Diana. I was given home visitation by President 1982 when I started. Pero may nangyari po na pinagbago ko ang work ko. This is what I can call the mission for God. Alam niyo po, right in front of our house is a drugstore kasi pharmacist po ako. Ngayon po, doon po sa harap ng aming butika, nagpupunta ng mga bata kasi maliwanag doon. Yung parte na late ay madilim. Dito yung mga bata, I can observe them na sila ay nag-aaway, siyempre, umalis yun, nagmumurahan. Grabe, ang lulutog po ng mga mura nila. Unbelievable. Since I came from Canada, I've been there for more than 10 years. Kaya para bang nagtataka po sa mga batang mapagmura. So I asked our president, and she could change my assignment. So binigay niya ako ng katikisan. Katikisan talaga yung sabi ko. Since I don't have anything at all, I am a pharmacist and not a catechist. Wala po akong alangan tungkol sa katikisan. So ang ginawa ko po, ang unang work, napunta po ako sa isang mga paratan jeep na punong-puno ng mga batang lalaki. 16 years old and down. So sabi ko sa anak, huwag kayo malis dyan. Meron akong i-equip sa inyong maganda. And this is about guardian angel. Sabi ko sa mga guardian angel, ang sinusubaybay sa inyo at nagpoprotekta sa atin. So natapos po ang half an hour na successful naman. And then, talagang napakabuti ko nila. You know why? Nagkaroon po ng opening ng catechism classes sa Musuli Trinity and I brought that opportunity. Imagine, 2 months per year. Kasi po yung professional catechist natin, yun lang po ang available na time nila. For 4 consecutive years, ng tig-2 buwan, nag-aral po ako. And then, naging handa na ako. I have the armament to teach these kids. Nag-start po ako sa Lady Street. From Lady 1, 2, 3, hanggang 4. Mahaba po yung Lady Street eh. And then, I extended my work to the Zone Avenue and to Gerardo Street. Ganyan po ako lahat sa pagdating ko. And then, meron namang panawagan, we should always listen to the calling or the activities that is asked of us from the church. Ang sabi ng simbahan, we are calling a voluntary catechist. Sabi, voluntary catechist na nga ako eh. So, I signed it. Naging voluntary catechist ako. Sa school, meron ng mga gawain, meron pa po kong gawain sa eskwelahan. Binibigyan ko mga voluntary catechist na 2 sections each. I was given opportunity to teach 4 sections sa Guarda and 2 sections sa Aldana. Lahat po yung gawan sa linggo, catechism area, catechism school. So, ang ganda po ng pakiandang na ikaw ay binigyan ng vision ng Diyos na magturo sa mga kabataan. Tulad na sabi ko, they remold the minds of the children. Ako na nagtuturo naman po ako sa aming area. So, finally, I closed my drugstore. Sabi ko, wala nang sige sa akin to. Dear God, to provide for my needs. Sabi ko, so, tutok na lang po ginawa sa catechism. Would you believe that Jesus said, let the children come to me? Ito po ang inutos niya. Naalala niyo sa Bible sa mga disipulo. Huwag kayong kapit kay Jesus. Ang magulat kayo. Pero sabi niya, Lord Jesus, let the children come to me. At ito ay obligasyon natin sa mga